Parang may bisita tayo dito. Alin ba yung kila sir? Ito yung Fortuner. Ito po ba yung lubog sa baha? Naku! Pare, ito yung sinasabi ko sa'yo, lubog sa baha. Tapos may Grandia pa. Dala nyo na po yung Grandia. Isa lang po muna. Isa-isa lang po. Kasi ano yung tow truck, sabi isa lang. Opo, sabi ni Miss Sally. Ano po? Gaano po ba kataas yung baha nito? Bali, nakita po namin sa CCTV ang ganito. Ay, hanggang dyan. Yes, sir. Oo. Grabe, lubog sa baha. Pare, pababa mo kagad ang transmission. Kailan po ito nabaha? Bilang po. Bakit bumaha po ba dun? Ang lakas Ang dami nga nagtatanong, bakit malakas ba yung ulan kahapon? Di na namin alam. Kasi nasa Del Monte lang kami kahapon. Mas kahapon, boss. Di ba yung kahapon parang ginigiba yung yero natin? Oo, dito, di ba? Yung umalis ako, mainit pa. Oo. Tapos mga 30 minutes may nagme-message sa akin. Oo. Lubog na rin yung sasakyan namin. Oo. Tapos ako sa pinanggalingan sa Del Monte, ambon-ambon na. Ambon-ambon lang. Tapos doon ang lakas pala ng ulan. Dismantle lang po namin Oo. yung battery. Didrain nyo kagad. Hindi nyo na po ito pina-start, no? Hindi nyo na... Wala po, totally wala. Pati po yung pag-end nung Oo. open po namin ng hood, Oo. is mano-mano na po yung bukas. Kasi nung pag binuksan, nag-alarm, kaya Oo. dismantle namin. So ngayon, tanggal na ho baterya niya, Yes ano? po. Pero nandun po sa loob ng battery. Sige po. Kailan din nila to, pare? Kahapon, boss. Kahapon? Mm. Tapos gusto na may-ari mailagay sa vlog. Mm. Bakit kaya niya gusto mailagay sa vlog? Ha? Gagawin daw ulit bago yung takbo ng sasakyan niya eh. Kapag Wait, naman bago eh. Anong sasakyan ba to? Anong model ba tong sasakyan na tinanggalan mo ng transmission na to? Odyssey, 97 model. Odyssey! Mm. Gumagawa ba tayo? Ano yan? Local? Japan. Japan. Akala ko ba hindi na tayo tatanggap ng Japan pagka mga ganyan? Di, ito mas maano pa to. Mas madaling gawin kaysa sa mga ibang luma. So walang problema makina nito ha kasi Wala. yung Odyssey na tinanggihan natin, walang mabiling computer box nun eh. Mm. Ang dami nating tinanggihan na ganun. Opo. Oo. Pero ang makina nito parang sa Accord din, di ba? Opo, Accord. Accord. Ngayon, ito yung kanyang automatic transmission. May nakuha pa ba tayong rebuilding kit nito? Meron, boss. Kompleto pa tayo? Opo, opo. Oo. Pero ano talaga ang naging unang problema nitong Honda Odyssey na to? Ano ba reklamo niya? Delay sa umaga pag call start. So kailangan pinapainit pa? Opo. Parang ako pala, kailangan mag-init muna. Kasi may rayuma. Ako mga kapatid, alam nyo, isisingit ko lang to ha. Meron akong rayuma talaga. Kaya sa umaga, medyo kailangan painitin pa. Alam nyo, kagabi pumunta ako sa Mandarin Drugstore diyan sa Robinsons East, Metro East. Binigyan ako nung gamot. Pagkainom ko nung, sabi niya, after meal sa gabi, inumin mo after 30 minutes. Ngayon, eto na ako. Parang nagdahilan lang. Napakaganda nung gamot na yon, herbal. I-share ko sa inyo pagka gusto nyong malaman. I-message nyo lang po ako. Okay, ito po mga kapatid. Honda Odyssey, transmission halos ng Accord din to eh. Ang talagang naging problema nito sa umaga, delayed. Opo. Pero pag umandar na, okay na. Okay na. Hindi ba... Pero may sliding pa rin na nag-over Oo. RPM pa rin. Kasi ang problema sa mga ganyang makina, ang lalaki ng makina, ang bigat ng kaha, tapos magi-slide ang transmission mo, ang lakas na nga sa gasolina niyan. Diba? Lalo pang lalakas yan sa konsumo. Pero ano yung nakita mo? Parang ito mga bilog na yan, mukhang yan talaga ang numero unong Ito yung naging talaga dahilan eh. cause niyan. Yan. Oh. Matigas na. Grabe oh. Ito po, O-ring. Rubber to. Bigyan mo nga, Pogi, halika. Bigyan mo nga ako ng O-ring dyan na hindi pa matigas. Ito po, O-ring. Rubber. Pero ang nangyari, parang plastic na. Pwede ko maputulin to? Pwede, boss. Hindi ka ha? O-ring yan ha. Puputulin ko. Halos hindi na nga siya. Putol na. Iyan po O-ring. Ngayon, itong mga O-ring na to, ito po ang nagsisil, no? Doon sa mga drum. Yung mga drum na yon, nandoon yung mga lining. Tapos magi-inject ng pressure ng ng ATF. Kailangan masil yun. Kailangan sarado yun para magkaroon ng engagement yung mga lining. Ngayon, itong mga O-ring na to, kapag ka ito ay tumigas, tingnan nyo naman, samantalan yung bagong O-ring, ayan ang texture, ayan ang kanyang elasticity. Pero ito, wala na talaga. So, ito yung numero uno na naging problema. Opo. Ito ba, ano pa ba ibang nakita mo dito? Mga clutch. Ito, mga clutch. Ayan, mga clutch. Oo. So, lahat naman ito, pinapalitan naman natin. Opo, papalitan po yan. Oo, ito yung mga clutch. Wala na, manipis na rin talaga. Tapos, may baon na yung plate, no? Opo. Total, na buksan na natin tong transmission na to.
ano naman ang guarantee na ito'y tatagal pagka tayo gumawa? Tatagal na ilang taon ulit yan, boss. Magiging bago ulit yan. Magiging bago? Brand new yung kakabit natin ng mga pyesa eh. Oo. Yung iba, 1 buwan lang warranty. Yung iba, 3 buwan. Yung iba, 6 months. Ito, ilang buwan na ibibigay mo warranty dito? 1 year warranty yan. 1 year talaga? 1 year yan. Oh, talagang mailalaban ha? Opo, oo. Oo. So yun mga kapatid, luma na to, lumang sasakyan. Baka nga mauna pang masira makina nito. Kapag ka inayos mo na yung transmission. So, Honda Odyssey, parang Honda Accord din, i-overhaul natin ng transmission. Mamaya, bibidyohan ko yung mismong unit doon. At kapag ka ito'y tapos na, bibidyohan ulit namin na ito ay umaandar na. Pero pare, marami ka pang transmission doon. Opo. Nung Sabado, meron tinaw na Ford Focus. Focus. Sarado na kami. Kaso may dinala pang sasakyan. Gabi na yun eh. Nakiusap. Hindi na namin maitaboy kasi nga kasakay sa tow truck. Ngayon, binuksan mo na yung transmission. DCT. DCT, opo. Ano ang mga nakita mo? Drive clutch, tsaka release bearing, sunog. Sunog. Bakit kaya nasunog? Iyon ang sasabihin natin sa kanila ngayon. Kasi sabi nung may-ari nito na ipa-overhaul na raw niya yan dati. Opo. So ipapakita namin sa inyo yung hindi gawang Autoruns to hindi namin ginawa ito. Pina-overhaul niya sa iba at malalaman nyo kung ano mga inilagay na pyesa. Iisa-isahin namin na i-explain sa inyo at pangalanan yung mga pyesa na to para po kung sakaling magpapagawa kayo sa ibang mga shops ay alam nyo kung ano yung mga pyesang papalitan kapag po kayo ay nasiraan ng mga DCT na transmission. Pero bago ang lahat, ito yung transmission ng Ford Focus DCT. Kailangan pa namin magkalas din ng crankcase nitong oil pan. Kaya semi-dama yung makina. Kaya ito yung mga trabaho na kailangan matino talaga yung gagawa dahil kapag ka hindi nagtama yung pagsisil nito, ang magiging problema na niya ay yung makina naman magkakaroon ng tagas. So, ito kailangan ang magbabalik din ay yung mga katulad na nila paring Charlie na hindi lang technician ng transmission, mekaniko rin. Kasi magkakaroon talaga ng problema. Okay, malaking trabaho to. Ano yung unang pyesa na sinasabi mo na pinalitan ng surplus na hindi bago? Ito yung mga bago natin pyesa, mga kapatid ha. Ito na po. Yung ipapalit yan. Kompleto na po yan. Okay. Paring Charlie, ano ang tawag doon? Ito, yung kamukha nito. Yan. Anong tawag yan? Pork, boss. Pakiangat mo nga, pare. Oh. Yan. Pork. Ayan. Pork niya. So ito, sabi mo, surplus na lang ang inilagay. Hindi sila nagpalit ng bago. Hindi. Kasi sabi nga no may-ari, kailan lang daw ito pinalitan eh. Kasi malalaman mo dito sa boss Oo. Ayan Ayan. sobrang kalawang na. Oo, luman-luma na, no? Tulad nitong bago, yan, Oo. Canis. Sa DCT, pagka kumambyo yung primera, nakaabang na yung segunda eh. Opo. Nakaabang na yon. Tapos pag cambio na segunda, nakaabang na rin yung tersera. Kaya yung dalawa yung port niya na nagtutulak doon sa mga clutches nito. Ayan, dalawa yan, oh. Okay? Okay, pare. Ito namang kukunin ko na to. Ano naman to? Release bearing. Release bearing. Okay. Ayan. Ito, bago. Nasaan naman yung katulad nitong luma? Ayan. Sunog yung plastic. Nasunog. Oo nga, ano? Umipit. Oo. Kaya talagang hindi natatakbo, ano? Opo. Okay, ito naman, anong tawag dito? Ito yung spacer ng release bearing. Yan. Spacer ng release bearing. So yun, magkakasama yun. So pagbili mo ngayon nitong port, kasama talaga yung release bearing. Opo. So yan mga kapatid ha, yan yung kumpletong pyesa nito. Hindi ko na babalik yung plastic ha. Okay, baba natin. Lagay mo muna dyan. At ito na, ito, Yung drive clutch. buksan natin pare. Para talagang makita nila. Parang ang agang regalo niyan, ano? Oh, yan. Okay. Ito yung pinaka clutch lining niya at saka pressure plate na nandiyan na rin sa loob. Yung clutch lining niyan dalawa. Dalawa rin ang pressure plate niya. At yung lining na yon, yung dalawa na yon ay sa odd and even po yon. So 1, 3, 5 or kung meron pang 7, yun yung kanyang gears. Tapos yun naman sa even, yung 2, 4, 6. So magkaibang lining, nandoon sila sa odd and even na mga gears. So may pagkakataon ba yan pare na halimbawa ang nasira yung fork lang, pwedeng yung fork lang ang papalitan mo? Pwede naman boss, kaso sayang lang din pagka pork lang din ang balitan mo kasi may ano na to eh. Kukuha ka rin ng millimeter dito pag program mo eh. Okay. Pag mababa ng millimeter nito, wala. Halimbawa pare, yung
halimbawa ako talagang napapalitan ko na bago Opo. naman lahat. Opo. Medyo minalas ng konti. Mm. Wala pang 2 buwan, 3 buwan, nasira ulit. Pwede bang kung halimbawa, kung alin lang yung may problema, yun lang ang papalitan? May Depende. makukuhanan ba tayo ng Meron pyesa? naman, boss. Meron naman. Yun. Mm. So siguro, yun yung nangyari dito. Kaso ito, mukhang lahat surplus eh. Oh. Opo. Oo. Lahat surplus siya. Oh. Talagang kalawang na to. Ngayon, paring Charlie, ano ang talagang sumisira sa transmission na DCT? Kung talagang maingat ka naman magmaneho, di ba? Opo. Ano yung talagang sumisira sa kanya? Baha. Baha talaga. Baha. Oo. Kasi talagang papasukin to eh. No? Opo. Kaya lang hindi na natin naipakita yung dumi kanina eh. Mm. Pero dito, ayan oh, meron pang bakas oh. Tingnan niyo mga kapatid. Ayan oh, napapasok talaga ng tubig yung kanyang transmission. At kapag kasi talagang kinalawang itong assembly na yan, pati yung mga clutch forks na yan, yun ang unang-unang sisira dito. Opo. Ito ay automated manual. Manual talaga siya kung titignan mo yung kumpletong pyesa niya. Pero ang talagang nagko-command sa kanya para maging automatic ay ito mismong, ikot mo nga pare. Ayan. Nandito kasi mismo yung module eh. Ayan, yung pinaka-computer box niya. At yung computer box na yan, merong nakapasok dito. Ano yung nakapasok dito? Actuator, boss. Ayan, actuator, 2. Para lang magkaroon kayo ng idea, kasi kung makikita nyo itong drive clutch na to, ito ay nakalubog pa tong pinaka ano niya, diaphragm spring niya. Ayan, lubog pa. Samantalang ito ay nakaangat na. Kasi once natanggalin mo yan dito at hindi mo yan napihit, meron kaming tinatawag na pihit dito, ay naka-release na po talaga yan. Mm. Ngayon, kapag ka bago ang iyong drive clutch, ito, pansinin nyo, nakalubog pa yan, at ito, hindi mo yan basta-basta maikakasa dito kung hindi mo alam talaga kung ano yung procedure. No? Okay, halimbawa, ikakasa na namin ito dito sa loob, papasok na yan dyan sa loob, at itong mga port na to, yan. Itong port na to at itong release bearing, dapat kasi yan ang nakatulak diyan ganyan eh. Oh. Kapag ka ibinalik mo lang yan, nang hindi mo alam yung proseso na meron pang pinipihit dito kung ilan yung turns na yon, Opo. no? Iyon ay hindi mo na matatapos tong transmission na to. Ngayon ipapakita ni paring Charlie sa inyo kahit simpleng-simple lang, ilalagay niya dito itong pyesa na to at siguro kung kinakailangan maipakita yon at merong importanteng pihit, yun ang sinasabi namin sa inyo. Sige nga pare, i-try mo lang na yung sa pagpihit dito. Dito kasi, boss, nakapasok yan dito. Oo. Yan. Yan. Ngayon, Ayan, okay. mari, ito na yung release bearing. Okay. Nakapasok na dyan. Mhm. Kasi ito yung drive glass, nakatungtong dyan. Oo. Ngayon, iikutin mo siya ng 12. 12. Ngayon, pag iniikot mo siya ng 12, aangat to. Mm. Tutulak tong release bearing para itulak niya yung Yung Lock na yun. bagong drive clutch. drive clutch para itulak niya yung lock, Opo, mag-release. mag-release. Opo. Pero yun, gagawin mo lang yun pag halos tapos ka na. Tapos na po. Yung Opo. ina-assemble mo na. Opo. Halimbawa pare, kinalas nila. Wala namang problema. Halimbawa, itong port lang ang nasira. So, syempre, kakalasin nila itong Opo. drive clutch. Opo. Buo pa to, wala Opo. itong problema. Opo. Ano ngayon yung proseso mo para ibalik ulit itong luma? Ano mo ulit siya, boss? Isi-settings mo ulit siya. Mm. Ano mo to? Ilalak mo siya. Ilalak mo ulit siya. Oh, paano mo ngayon Isi-settings mo. ilalak yan? May puller pa dyan, boss, na gagamitin na para itulak lahat to. Mm. Pati para mailubog mo to, para Mm. pumasok lahat ng mga kamay na to sa loob. Ayun. Para mapakapit mo to, lulubog ng kusa yan pag na-release na, pag na-lock mo na siya na ano. So, kailangan talaga ng puller. Opo. So, ibig sabihin, kung talagang hindi ka maalam dito, Mm. hindi mo na maibabalik yan Opo. kung wala kang yung mga instrumento Opo, mga puller. para mailak mo siya. Mm. So, ganun mga kapatid, kapag ka DCT ang transmission mo at madala mo doon sa nagbabaka sakali lang na kaya nila, mukhang hindi na talaga nila maibabalik na maayos, no? Opo. So, yun po, itong transmission ng Ford Focus na to, nandyan na, kompleto na yung pyesa natin. Siguro, re-requestan ko na lang kay paring Charlie mamaya, habang binubuo nila ng isa-isa yan, mabidyohan lang para po maisama ko dito po sa vlog natin. Ngayon, meron ka pang isang transmission doon. Trailblazer, boss. Trailblazer yun. Ito, Everest. Everest din. O, yung isang Mirage, nasaan? Nandun pa sa baba. Nandun pa. Ngayon, ito, bakit iniisa-isa ko mga kapatid? Kasi itong kumpare ko na to, abay, tinawagan ako noong isang araw.
Sa dami na ng trabaho dito, abay gusto pang mag-home service. Ano ba yung nasa isip mo na yan? Ha? Bakit ba gusto mo pang mag-home service? Eh boss, sayang, dalawa kami. Para Ayun. back to back yung gawa natin. Dalawa na po kasi sila. Yung kapatid niya na hustler din, hustler talaga yun. No? Yung kapatid niya na hustler din sa transmission, nandito na sa amin, at kahit saang lupalop po kayo ng Metro Manila, pwede ring probinsya, basta nagkasundo tayo na usapan, pwede na ho kaming mag-home service sa inyo. Pero ito po, yung mga transmission, na kami rin po ang mamimili kung iyan ay i-home service. Hindi po kasi lahat ng transmission na gagawin namin ay pwede sa home service. Kaya po, mag-uusap-usap po tayo, tumawag po kayo sa amin, mag-message kayo sa amin, at kung talagang kinakailangan na i-home service namin ang inyong mga automatic transmission, ayan po, pag-uusapan namin yan ni Paring Charlie. Pare, baka naman mamaya, hindi natin mapuntahan, baka mamaya sa Baguio City, kaya ba? Kaya yan boss. Oh, Umabot nga ako ng Samar eh. Samar! Oo, tsaka Bicol eh. Ilang araw ka naman mawawala nun? 7 days minsan. Wow! Ayan ha, narinig nyo po yan. Abangan nyo na lang si Paring Charlie kapag gusto nyong imbitahan dyan sa Ifugao. Ifugao, kaya mo? Oo, malapit Talaga, lang yun. 12 hours lang naman eh. Oh, talaga ha? Kaya mga kapatid, kung gusto nyong panoorin ang inyong mga transmission, may upuan naman dito, pwede po kayo manood. Dalhin nyo lamang po dito ang mga may problema yung mga sasakyan na sa transmission at hanapin nyo po kagad si Paring Charlie. Pag wala si Paring Charlie, ano pangalan ng kapatid mo? Onyok. Si Onyok. Hanapin nyo po yan. Hindi si Onyok Velasco ha. Si Onyok Roquero po ang hahanapin nyo. Ito po yung Ford Focus na sinasabi po namin sa inyo na naka-DCT clutch. Ito yung Odyssey. Ayan. Okay, 2.0 to. Kaya dapat pagka naka 2.0 ka na Honda, dapat talaga maayos ang transmission. Ang lakas na sa gasolina nito, tapos sliding pa. Okay, kaya to ha? Eh parang may bisita tayo dito. Alin ba yung kila sir? Ito yung Fortuner. Ito po ba yung lubog sa baha? Naku! Pare, ito yung sinasabi ko sa'yo, lubog sa baha. Tapos may Grandia pa, dala nyo na po yung Grandia. Isa lang po muna. Kasi, Isa-isa lang po. kasi ano yung tow truck, Dalan daw sabi po. isa lang. Opo, sabi ni Miss Sally, ano po? O mabait naman po yun. Gaano po ba kataas yung baha nito? Bali, nakita po namin sa CCTV ang ganun. Ay, hanggang dyan. Yes, sir. Oo. Grabe, lubog sa baha. Pare, pababa mo kagad ang transmission. Kailan po ito nabaha? Bilang po. Ay, baba mo kagad. Tapos change oil nyo kagad yung yung engine. Ayokong mag-stack up yung mga piston para makasave tayo. Kasi pagka nag-stack up po yun, malaking trabaho. Opo. Nakikita nyo po ako. Saan po ba kayo? Diyan lang ho kami sa Quezon City po. Quezon City po, saan po doon? Kami nung Saverville at Malapit saka po ng sa- Carino District. Xavierville po. Nagtrabaho po ako sa Itbulaga kasi dati. Bago Opo. kayo mabot doon kami. Sa tape. Kami yung, sa tape. Mm. Matagal ko hawak po yung Itbulaga na yan nung 1998 hanggang 2000 po. Malapit lang ho kami ron. Malapit. Bakit bumaha po ba doon? Ang lakas ho Ang ng dami nga ulan nagtatanong bakit malakas ba yung ulan kahapon? Di rin namin alam. Kasi nasa Del Monte lang kami kahapon. Di namin Mas kahapon, boss. Di ba yung kahapon parang ginigiba yung yero natin? Oo, dito, di ba? Naku, kaya yun talaga no? Hindi umalis ako, mainit pa. Oo. Tapos mga 30 minutes may nagme-message sa akin. Oo. Lubog na rin yung sasakyan namin. Oo. Sa pinanggalingan sa Del Monte, ambon-ambon na. Ambon-ambon lang. Tapos doon ang lakas pala ng ulan. Oo. Ay, halika dito, Rocky, halika dito. Kasi busy pa si Paring June. I-drain nyo. Kung hindi naman puti yung langis na makikita natin, at least kahit paano, hindi nyo na in-start to, Bali bukas padala ko na lang po dito yung Grandia. Sige po, maluwag pa naman po tayo. At least kasi Sige po. kung gagawin, pakinalan din po pati yung mga wiring sa side po ng pinto. Tapos sir, Opo. pati detailing sama na lang po ha. Alin po? Pati detail po. Opo, sige po. Kasama sa quotation. Nako mga kapatid, yan po ang nangyari doon sa Fortuner. Hindi nila akalain na lulubog yan sa may Xavierville. Sabi naman po nila talagang catch basin daw po yung lugar na yon. Pero Fortuner at Grandia ang lumubog sa kanila at marami pang mga sasakyan doon sa lugar na yon. Nadali po si former barangay chairman. Kaya po kayo, pagka bumuhos na ang malalakas na ulan, alalahanin nyo na po yung inyong mga sasakyan. Dahil ito po, yung hindi na kayang kontrolin na flood. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat.